Noong unang panahon, may isang prinsesa. Naantok pa ako. Tulog ako ulit. Senyora! Prinsesa Selena? Tulog ka pa ba? Nais ng iyong ama na makasama ka sa kanyang agahan. 5 minuto pa. Oh. Si Prinsesa Selena ang tanging anak na babae ni Haring Magnanus. Mahal na mahal ng hari ang kanyang anak higit sa anumang bagay sa mundo. Pinagmamalaki niya ito. Kasi nag-aral ng abogasya si Prinsesa Selena sa isang marangal na universidad at ngayon ay bumalik sa kanyang kaharian upang makatulong sa mga tao. Ngunit may pagkakapareho ang mag-ama. Nagugutom na ako. Ito na ang iyong almusal, kamahalan. At ito naman po sa inyo, prinsesa. Salad? Oh, akala ko custard ang almusal ngayong araw. Ipagpauman ninyo po. Oh, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Nilagang itlog na lang sa akin. Oh, paborito ko talaga ang salad. Alam nyo, ayaw na mag-ama na may nagagalit kahit sino. Ayaw nila bumatikos sa kahit na sino kaya hindi rin sila binabatikos. Dahil sa ugali nilang ito nagustuhan ng kaharian ng mga maharlika. Ang mag-ama ay tandyag sa bayan dahil sa kanilang mabuting kalooban. Ngunit ang kaharian ni Haring Magnanus ay kilala rin o kilalang kilala para sa isa pang bagay. Paumanhin, kamahalan. Ngunit hindi nababawasan ang kaso ng krimen sa ating kaharian. Mas malala pa nga ang pagiging hindi tapat ng mga tao kaysa dati at... Ngayon, di kailangan magsalita tungkol sa mga tao. Mahal nila ang mga maharlika at naniniwala ako sa kanilang kabutihan. Ngunit totoo nga na ang kaso ng krimen ay isang issue. Sangayon ako. Dapat tayo kumuha ng payo mula sa gabay kung ganon. Ang gabay ay tinawag na ganon dahil sa kanyang walang kapantay na karunungan at pag-iisip. Siya ay isang simpleng tao sa kaharian na kilala sa kanyang matalinong pananaw sa mga sitwasyon. Kamahalan, ako po'y nagpapakumbaba. Ipinaliwanag ng hari ang isyu sa gabay. Meron nga palang ritual na nakasulat sa mga lumang aklat tungkol sa hari at ang kanyang ministro na lumabas ng palasyo upang hanapin ang isang taong buong puso niyang binabatikos ang mga maharlika. Nakakatawa na sabihin ko ito sa inyo. Sigurado akong nagawa niyo na ang ritual na ito bago pa man kayo umupo sa trono. Mukhang hindi pa. Kaya pala may isyu na hinaharap ang kaharian. Kamahalan, ikaw at ang iyong ministro ay kailangan umalis ka agad upang kumpletuhin ang ritual. Si Prinsesa Selena muna ang uupo bilang ministro hanggang sa inyong pagbalik. Tandaan mo, kamahalan, ang pagtanggap ng batikos ay kinakailangan. Nagulat at di makapaniwala ang hari. Kagad kong gagawin ang kinakailangan. Isang agarang resolusyon ang pinasa. At ginawang ministro si Prinsesa Selena sa kawalan ng presensya ng hari at kanyang mga kasama.
Naintindihan ni Selena na kailangan suportahan niya ang kanyang ama. Sila ang magkasama sa pagliligtas ng kanilang kaharian. Nag-aral ako ng mga pangunahing batas ng katarungan pero ito ay napakalaking responsibilidad. Pagpalain mo ako ng swerte, Vito. Ang mga tungkulin ng ministro ay malawak. Kailangan basahin ni Prinsesa Selena ang napakaraming dokumento upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon. Umupo sa mga pagdinig, gumawa ng mga bagong batas ayon sa pangangailangan, at pagkatapos ay magbasa ng mas maraming dokumento. Ngunit si Prinsesa Selena ay di sumusuko. Dapat tayong magkaroon ng isang pulong para sa publiko. Siguradong meron silang mga bagay na sasabihin. Oo? Ha? Sige. At yun nga ay natuloy. Sabihin nyo, anong mga batas ang sa tingin nyo ay kailangan? Ito'y kakaiba, kamahalan. Di pa ito na itatanong sa amin. Yun ang dapat. Kayo ang mas maaapektuhan sa anumang mga batas na gagawin sa kaharian. Kailangan ninyong makibahagi. Nakakagulat naman. nangyayari? Ano ba yung balita? Ganun ba? natin yan Narinig alam. mo ba talaga? Sige. Habang ang mga tao ay nagulat at handang tumulong, sa kabilang banda, ang hari naman at ang ministro ng batas ay sobrang nahihirapan. Hindi mo naiintindihan. Kailangan mo akong batikusin. Siguro naman meron kang ayaw sa akin. Ano? Siyempre, maraming mga bagay ang ayaw ko. Ayaw ko ng strawberries, mulberries, at blueberries. Hindi, ibig kong sabihin, yung ayaw mo sa akin. Kailangan ko ng batikos. Oo, gusto kita. Ikaw ang aking matandang hari. At wala ka naman talagang ginagawa kaya ano ang hindi ko magugustuhan. Ano? Hindi! Kamahalan, tinawag ka niyang matanda. Batikos na ba yun? Paano naging batikos yun? Matanda na ako. At anong binubulong-bulong mo? Madam, tinatanong kita. Kamahalan, mukhang ang babae ay hindi magandang kandidata para sa ating misyon. Oo na, sige. Pwede ka nang makalis ngayon. Baka? Huwag! Di ko kayang mag-alaga ng baka. Maraming salamat na lang. Ang hari ay nag-ikot sa bawat sulok ng kanyang kaharian, ngunit hindi makahanap ng kahit isang taong babatikos sa kanya. Lahat ay gusto ang hari at ang kanyang anak. Konti pa. Mawalang galang na, kamahalan. Isang buwan na tayong naglalakbay. Kailangan natin bumalik at tanungin ang gabay ng ibang paraan. Mukha namang walang problema ang mga tao sa mga ginagawa nyo. Ika'y tama. Handa ako sa kahit anumang parusang nababagay, kamahalan. Walang ganong ritual. Nagsinungaling ako. Ano? Ang lakas ng loob mo. Paparusahan kita. Wag, hindi ama. Ha? Ha? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na parusahan ng sino man na hindi nabibigyan ng chance ang mapakinggan? At sa puntong iyon, ama, hindi rin nauugol sa'yo ang karapatang iyon. Pero Selena, Ang gabay
gabay ay hindi mali, Ama. Sa katunayan, siya pa rin ang pinakamatalino sa silid na ito. Sabihin mo sa akin, Ama, nakahanap ka ba ng kahit isang taong maaaring magbatikos sa iyo? Wala! Hindi kami nakahanap dahil walang sino man ang may problema sa ginagawa ng hari. Dahil ang aking ama at ako ay hindi gumawa ng anumang bagay. Ginawa lang namin ang nagpapasaya sa iba. Hindi kami magaling na mga pinuno. Gusto kita. Ikaw ang aking matandang hari. At wala ka naman talagang ginagawa kaya ano ang hindi ko magugustuhan. Tama ang matandang babae. Gusto ako ng mga tao dahil ako ang kanilang hari. Dahil hindi ako gumagawa ng mahalagang mga bagay, hindi ako mahalaga sa kanila. Kaya wala silang batikos sa akin. Sinamahan ni Selena ang kanyang ama pabalik sa palat. Ito ang lahat ng mga batikos na aking natanggap sa loob lamang ng isang buwan. Kinamumuin tayo ng mga tao. Hindi! Gusto nilang matuto tayo at maging mas mabuti. Hinihingi ko sa kanila na magbigay ng mga mungkahi at isinulat nila ang lahat ng ayaw nila sa palasyo. Paumanhin, kamahalan. Ang kasinungaling sinabi ko ay para malaman ninyo kung gaano kahalaga para sa mga tagasunod na bumatiko sa kanilang mga pinuno. Paano matututo ang kanilang mga pinuno? Ang batikos ay mahalaga. Mula nang maupo si Prinsesa Selena sa pwesto, ang antas ng krimen ay lubos na bumaba, kamahalan. Alam ng mga tao na ang katarungan ay may sasagawa kahit sa ayaw at sa gusto nila. Ang palasyo ay nag-iisip para sa kapakanan ng mga tao, hindi upang paligayahin sila. Si Prinsesa Selena ay matapang at walang takot. Pinarangalan ng hari ang gabay sa kanyang malikhain na solusyon. At itinalaga si Prinsesa Selena bilang permanenteng ministro ng kaharian. Ang dating ministro bago sa prinsesa ay tuwang-tuwa na kasama niya ang prinsesa at natuto mula sa kanya. Sinimulan ng hari na magsabi ng hindi kung saan kinakailangan at mas maingat na bantayan ng trabaho sa palasyo. Ang mga tao sa kaharian ay mas nirerespeto na si Haring Magnanus at Prinsesa Selena. Mahal nila ang kanilang prinsesa at hinahangaan ang kanyang matapang na pagkatao at katalinuhan. Sapagkat ipinakita ni Prinsesa Selena na siya ay hindi isang karaniwang prinsesa. Siya ay isang prinsesa na gusto ang pagtanggap ng batikos mula sa kanyang mga tao.